Yung Trump administration. Nako. Okay, matagal na niyang sinabi ito nung pag-upo pa lang niya Pebrero, unang parte ng ng 3 months ago, partner. oo, ng taon ay talagang binantaan na niya na paparusahan ang mga judge ng ICC at kung sino man ang makikipagtulungan dito, no? Okay, ito po. Yung Trump administration ay pinatawan po ng sanction. Yung apat ito na mga hukom ng International Criminal Court na kanila pong inakusahan, quote-unquote, illegitimate and baseless action laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Okay? So, meron pong, mamaya, babasahin din natin yung official na pahayag mismo ng Secretary of State ng Amerika, mga kapartner. Mamaya, ipapabasa din natin sa inyo, ipiplayback natin. Dahil, ang sabi dito ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, quote-unquote, the ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge and prosecute nationals of United States and their allies. Kasi nga, ang usapin dito, biruin mo, mga ibang mga banyagang bansa, tapos magpapataw sila ng parusa, di ba? Yun nga yung nangyari. Maraming mga tumutol doon sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may mga kasalanan man si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi na lang sampahan sa local court? Di ba? Uh-huh. Wala ngang kaso si FPRRD Yes. Bakit hindi na lang kinasuhan? Sabi nga ni FPRRD na mas gugustuhin niya na humarap sa local courts sa Pinoy na hukom, Pilipino na hukom, kaysa sa mga banyaga. Kagaya niyan. Oo, yan yung yan yung kasama doon sa apat na pinatawan po ng parusa. Ito, basahin natin ang kanilang mga pangalan. Okay? Dagdag pa dito. Sige, basahin ko lang. Pangalan nila, si Solomi Balongi Busa, tama ba? Ng Uganda. Luz del Carmen Ibanez Carranza ng Peru. Haba. Rene Adelaide Sophie Alipini Ganso ng Benin. Which is yun yung judge ni FPRRD, at si Betty Holler ng Slovenia. Okay, ang sabi dito, yung mga US-based property at mga assets ng mga nabanggit na mga judge, automatiko di nila ma-access. Naka-block agad yan. Okay? Yung mga US-based entities naman ay pinagbabawalan na makipag-transact sa kanila. Halimbawa, merong silang negosyo dyan sa Amerika. Tapos merong mga Amerikano na gustong makipag-transact sa kanila. Pinagbabawalan din po. Bawal din. Labag sa batas yan. Pag, Pinagbabawal din sa kanila na may makipag sa kanila. Transaction. Transaction. Ano pa? Ito pa. Kabilang dito yung provision of funds, goods or services. So pati yung pagbibili sila doon sa US, pag pupunta sila ng US, hindi rin sila pwede bumili. Hindi sila pwede bumili. Kawawa naman. Oo. Ang sabi naman na basahin na lang natin yung buo, no, na pahayag ni US Secretary of State Ayun. Rubio, mga kapartners, no. Sabi dito, quote and quote, pwede naman nating maipakita para at least mabasa ng ating mga kababayan. Hindi binigay yung link. Okay, sabi ko isama sa playback. Today, I am designating Solomi Balongi Busa of Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza of Peru. Okay, ano to, yung mga Latin. Okay. Rain. Si Rain Adelaide Sophie. Okay? Alapini Gansu. Oo, Alapini. Ito yung ito yung judge
Oo. ni PRRD. And Betty Holler of Slovenia, pursuant to President Trump's Executive Order 14203, imposing sanctions on the International Criminal Court. These individuals directly engaged in efforts by the International Criminal Court to investigate, arrest, detain, or prosecute nationals of United States or Israel without consent from the United States or Israel. Neither the United States nor Israel is a party to the Rome Statute. Kasi parang hindi nakabilang ito sa Rome Statute eh. Hindi sila kabilang, partner. Di ba? Na-check ko So, kanina. kung sila man, itong sino man yung mga judge na nag-imbestiga, nagpapa-aresto, nagpakulong, nag-prosecute sa any US citizen, okay? Or Israeli citizen, mga Hudyo, Oo. na walang consent mula sa US at Israel, kabilang po sila sa papatawan po ng sanction o Nako. parusa. Oo. As ICC judges, these four individuals have actively engaged in the ICC's illegitimate and baseless actions targeting America or our close ally, Israel. Okay? The ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge, and prosecute nationals of the United States and our allies. Di ba yan yung claim din natin? Ng Pilipinas, allies din tayo ng Amerika. Maliban dyan, yan yung claim natin na wala namang basehan. Wala na tayo sa Rome Statute. Umusad yung inyong pag-iimbestiga nung wala na kami. Correct. Nung panahon na nandyan pa, hindi kayo nag-imbestiga agad. Di ba? Ito pa. This dangerous assertion and abuse of power infringes upon the sovereignty and national security of the United States and our allies, including Israel. Kaya nga, ang tanong dito, ano yung magiging epekto nito sa Pilipinas? Yes. Kasi, nakipagtulungan tayo eh. Sasabihin nila, hindi, sa Interpol lang naman kami nakipagtulungan. Pero sa tingin ko, partner, putulin muna kita, no? Sa tingin ko, ito ay parang indirect move ni Trump na para magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Kasi sabi mo nga kanina, parehas yung pinagdaanan natin, parehas yung claim natin na wala silang karapatan At na mismo si Marcos Jr. nagsabi, wala na silang jurisdiction. Correct. Oo. Pero doon sa Interpol lang sila sumunod. Yun ang masama dito, partner. Di ba parang si Interpol nakikipag-ugnayan kay ICC, so para na rin nakikipag-ugnayan tayo sa ICC. Correct. Kasi si Interpol ay na-under ng umbrella ng ICC. Nagpatulong kasi si ICC kay Interpol, maglabas sila ng red notice, ganito, ganyan, tapos yung basehan natin, parang ganito, parang tinitechnical ba ng mga nasa likod nitong pagpaparesto kay PRRD, na, hindi naman kami nakipag-ugnayan sa ICC. Sa Interpol naman kami nakipag-ugnayan. Kasi nga, sabi ni PRRD na, ni BBM, na wala naman talagang jurisdiction. Pero ang sinabi dito, sino man ang nakikipagtulungan dito, kasi nga parang illegitimate, hindi nila kinikilala talaga ang ICC. So kung sino man ang nakikipagtulungan dito na mga taga-US man, paparusahan nila, or yung mga alay nila, meron ding parusa. Alay tayo ng Pilipinas, alay tayo ng di ba? Ng Estados Unidos. So yun ang tinitingnan din natin kung anong magiging epekto nito. Yun. Next. Ito, pakinggan ninyo. The United States will take whatever actions we deem necessary to protect our sovereignty, that of Israel, and any other U.S. ally from illegitimate actions by the ICC. Nako. Oo. Ang tanong,
legitimate ba yung action nila sa pagdukot kay Pangulong Duterte? That's illegitimate. So, ibig sabihin, paparusahan din sila ng Amerika sa ginawa nila kay Pierre Andi? Nako, Pwede ba to, partner? Parang ganun eh. marami pa namang mga assets yan sila sa Amerika. Siguro. Nako, delikado. Nako, 'di ba parang gusto ni, 'di ba na may kwento. Well, mga chismis lang naman 'yon na may pinapa unfreeze, baka ma-freeze ulit. Nako po, delikado. Kaya pala partner, nagmamadali sila partner bago mag US election, talagang Kukumahog sila. kukumahog sila na makakuha yung ano. Oo. Kaso hindi ano lang naman yan, kwento lang Kwento naman. lang Hindi natin naman. alam kung Oo. yan ba ay beripikado. Pero malinaw dito na gagawa ng hakbang ang Estados Unidos para maprotektahan yung kanilang soberanya, pati ng Israel, at pati na yung kanilang mga kaalyado Nako po. mula dito sa mga illegitimate, hindi nila kinikilala ang ICC. Oh. Pero ano ang may tatawag natin dito sa ginawang hakbang ng Marcos administration? Nako. Kidnapping nga yung partner eh. Sabi ni BP Sara, kidnapping. So ibig sabihin, we call it illegitimate. Hindi naaayon sa batas ng Pilipinas at actually hindi rin naaayon sa batas ng ICC. Oh. ang isa pa rito, yung pagpapadala natin ng kusa. Ah. Nagmamadali. Oh. Tayo pang gumastos ng aeroplano pa natin. Tinawagan pa raw yung na biyahe ka na. Bilisan mo. Grabe, atat na atat. Oh, ha? 'Di ba? Pwede namang hindi pa nga pinahaharap sa local court eh. Yes. Bakit minamadali? Oo. 'Di ba? Maituturing ba natin 'yon na pakikipagtulungan sa ICC kahit na sabihin nila na sa Interpol ang aming basehan? Maliwanag na maliwanag, partner. Eh. Maliwanag itong statement na to, maliwanag pa to sa sikat ng araw. Mm. Maghintay tayo kung ano ang magiging galaw ng Amerika dito sa pagkakahuli kay Pangulong Duterte na alam naman natin na si Trump at si Duterte ay medyo magkaibigan yan eh. Oo. Oo. Sabi pa rito ni US Secretary of State Marco Rubio, Oh. I call on the countries that still support the ICC, Patay ka diha. many of whose freedom was purchased Oo. at the price of great American sacrifices to fight this disgraceful attack on our nation and Israel. Naku, All galit. targets are being designated pursuant to Executive Order number 14203 and so on and so forth. So, alam na, malinaw pa sa sikat ng araw Correct. na nakipagtulungan pati nga sa prosecution, 'di ba? May mga balita pa nga na nakakuha sila ng ebidensya, meron pa ngang pinatira dito. Oo. Doon yung mga nag-imbestiga. Yes. So, ibig sabihin, partner, may nakipagtulungan talaga dito Mm. sa Pilipinas. At alam na natin kung sino. At lalabas yan sa tamang panahon. Ang sabi sa mga balita at hindi pala mga balita, mga impormasyong nakukuha natin na kahit na sinasabi nila hindi naman kami nakikipagtulungan, pero may mga impormasyon lalo na yung mga sinasabi nila na ni Senador Bato de la Rosa na may mga pinipilit na bumaliktad, 'di ba? Na mga pulis. Hindi ba dapat hindi na pinapansin yan? Kasi nga bakit ka magpapaimbestiga sa isang banyaga? Una, banyaga sila. Kalawa, hindi na tayo belong sa ICC. Yes. So bakit tayo magpapaimbestiga sa kanila? The fact na kanilang pinahintulutan yon, pakikipag-ugnayan na yan Correct. sa ICC, which is malinaw na yan yung tinututulan ng US. Malinaw naman po talaga kahit na sabihin nila na Interpol lang yung sinunod namin. Malinaw pa rin po yung pakikipag-ugnayan kasi ang basehan nila galing po sa ICC. Correct, partner. Di ba? Oo. Yung pagbabayad mo lang doon sa eroplano para madala si Pangulong Duterte. Pakikipag-ugnayan, part na yan. Pakikipag-ugnayan. Mm. Ito, partner, na nakikita ko dito, no, yung ICC tsaka ang Marcos administration pareho. Kasi unang-una, itong Marcos administration, wala silang pakialam eh. Kung malabag ba natin ang batas,
Basta, yung aayon lang sa atin, yun ang gagawin natin. Yung kumakampi sa atin, yun ang ililigtas natin. Yung kumakampi sa atin, huwag nating babanatan. Pero yung nagkikriticize at lumalaban sa atin, dalhin natin yan sa dahig, pa-impeach natin. Etong ICC naman, partner, base sa aking munting pag-aaral, ang pinapaboran lang daw nito ay yung kanilang mga miyembro. Yung mga miyembro. Pero yung ibang yung hindi nila miyembro, katulad nga nitong Israel, partner, dinidikdik nila. Which is, parang sinisingle out nila, wherein, yung Iran daw, partner, marami rin nangyayari doon ng mga human rights violation, hindi nila pinapansin. Hindi Yung mga nagiging iba, patas. Hindi nagiging patas. Kaya nga ang sabi pareha nila, napupulitika. Oo, politicized Pag na. merong kalaban ka, pwede mong gamitin itong ICC. Makipag-ugnayan ka. Oo. Biruin mo yung mga balita na binigyan pa daw ng pinatuloy pa sa bahay. Di ba? Yung mga nag-iimbestiga na part ng ICC prosecution, part pa rin yun ng ICC. So, Uncle Sam, ano ba ang magiging hakbang mo dito sa pangyayari sa Pilipinas? Tsaka ito pa, partner, no? Pag member ka pala ng ICC, may bayad pala yan. Oh, Millions tama. of pesos, millions Tama. of dollars. Mm. Pag member ka, every year yun annually magbabayad ka. So, ano nangyari dito? Nagbayad ba kayo? Dahil dito sa pangyayaring ito kay Pangulong Duterte. So, nagtatanong lang ho kami. Although, hindi na tayo miyembro, pero may involved bang pera dito? Kasi ito ayaw pauwiin ng ICC na wala naman maisampang kaso kay Pangulong Duterte at wala naman silang maipon nga, partner, na ebidensya. Oo. Meron silang kinakalap na mga ebidensya, nangihimok ng mga magiging Testigo. witness hanggang sa kasalukuyan po. Kaya nga ang balita na nakarating kay Bato, meron pa ngang mga hinihimok na mga opisyal, kahit na siguro yung mga retirado na bumaliktad, magtestigo laban na dito. So, malaki ang paniniwala doon sa mga nag-akusa kay dating Pangulong Duterte na may kasalanan siya, pero bakit hindi siya sinampahan ng kaso dito sa after 3 years ng kanyang pamumuno, bakit hindi siya inumpisahan sampahan ng kaso agad-agad? Oo. Di ba? Bakit ngayon lang umusad after 3 years? Alam mo bakit? Ah. Bumira si PRRD sa gobyerno Pero Oo. kung hindi bumira si... Saka banta sa pagka next na presidential election. Yan. Oo, 'di ba? Minadali. Biruin mo, hindi kakarating lang ng Hong Kong, gusto agad itapon agad sa Hague. 'Di ba? Basta, partner, sa kaalaman ng mga kababayan natin Pilipino, lahat ng nangyayari ngayon sa politika, this is for the 2028 election. Oo, hindi pa pinagplanuhan yung paghuli sa kanya kasi maraming kulang, wala ngang visa yung mga naghatid sa kanya papunta doon. Yes. Minadali, after agad ilipat mo na agad yan sa dahig. Huwag ka nang magtambay diyan. Ito nga nakakatakot, partner, no? Kasi ang pabatas ng ICC, dapat dalhin mo na sa local court. Yan ang batas natin. Ganun din naman ang sinasabi Pero bakit hindi nila ginawa yun at nagmamadali itong si Torre na mabit-bit at kakalad ka rin pangaraw niya sa PRRD pag hindi nakipagtulungan? Bakit ganon? Bakit ganon? So, ibig sabihin, partner, talagang balak nila by hook or by crook, ano man ang mangyari, dadalhin talaga nila si PRRD sa dahig. Ngayon, napatunayan ko na, partner, na yung sinabi ni Atty. Sal Panelo na bulldog pala talaga ito, si Torre. So, ang sabi ni Remulla, partner, si bulldog, attack dog ni Bongbong Marcos, pagka inutusan mo daw na umatake, ay aatake si Torre. So, totoo pala talaga. Oo. Ang chismis pa nga, Oh. may malapit na dating kaalyado ni FPRRD. May malapit na may connect. Paano ko ba sasabihin ito? Naging ano ba siya? Kaibigan? Dating kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron siyang malapit Malapit sa kanyang puso. Nako. Okay. Ang kabilang sa mga nanguna talaga dahil saan ba unang nagland si FPRRD? Ito yung mga ko lang nasagap ko lang. Saan ba unang nagland mula Pilipinas? Sa Dubai. Di ba? Sa Middle East. Yeah. Sino bang
representative natin. Sa Middle East, ay sos Maria. Yun daw yung nagano eh. Daw ha, daw. Oo. Oo. Daw. Na talagang nangulit, oy, dapat i-proseso, biyahe mo na agad yan. After nang nag-refuel, wag nang tanong kasi maglaland ka doon, hindi planado lahat. Lahat biglaan. Biglaan lahat. Wala ngang pati yung mga mga tawag nito, wala mga visa. Pati yung mga kasama doon, pati nga si PRRD, walang visa. Oo. Diretso na agad eh. Diretso ibinyahe. Grabe, wala sa proseso talaga eh. Na talagang nagmamadali si Torre. Kasi nga, inutos sa kanya, bulldog siya eh. Attack. Attack. Attack agad siya. Di ba? So, ano ang magiging resulta nitong sanction na ipinataw na dito kay dito sa mga judge na ito at kabilang dito yung judge ni PRRD, pero sa kabuuan nakipag-ugnayan kahit nasabihin, ako naniniwala ako nakipag-ugnayan sa ICC kasi ang kanilang pinagbasehan sa warrant of arrest ay ICC. Hindi naman si Interpol yung naglabas ng warrant of arrest. ICC pa rin. ICC partner. naman eh. Oo. So, nakipag-ugnayan ka pa rin kahit nasabihin mo na Interpol yan. Pero ang siniserve ng Interpol ICC na dokumento, na source. Ang ala kasi nila, partner, maloloko pa nila yung taong bayan. Kaya nga, nagpapasalamat, partner, ang ating mga kababayan. Mayroong SMNI. Mayroong SMNI. Kasi kung walang SMNI, partner, wala. Maloloko talaga ang ating mga kababayan nitong mga politiko na pansarili lang hangarin talaga. Sabi dito ni Flor de Lis sa Villar, sabihin nyo, Sir Admar, at ako na bahala magsabi. Parang sinabi ko na rin. Dating kaalyado. Malapit sa puso ng dating kaalyado. I-search nyo. Yun ang narinig ko. Di ko lang alam kasi pwede nilang i-deny. Pero yun na yung narinig ko na sabi ko, pwede. Kasi yun yung kumbaga nag-asikaso. Kasi lahat nga, surprise lahat. Kasi kung planado yun, so after mahuli, pwede naman nilang ikulong. No? Magkuha ng tamang dokumento, ganito, ganyan. 'Di ba? Visa. Punta doon. Sino yung mag-escort, dapat may visa rin. 'Di ba? Pero napakatapang nila, dire-diretso. No? Pwede na palang pumunta doon sa The Hague, Netherlands, na walang visa. Wala sa proseso. Oo. Siyempre, minamadali eh. Sabi nga ni Auntie Claire, doon sa kanyang, nung vlogger pa siya, nung hindi pa siya USEC, mismo sa bibig niya, sa isang content niya, nagsabi na ang proseso sa paghuli, no? Kung huhulihin man ang isang individual, ihaharap muna siya sa local court. Correct. Mismo sa bibig niya, yun pero nung naging USEC na siya, parang hindi niya ipinaliwanag yun, hindi niya iginiit. Wala, pag yun ang tanong, partner, iniiba niya eh. Kasi ang sabi na doon sa Senate hearing ni DOJ Secretary Remulla, sila na yung tumayong competent court. Ay, judicial authority. Kasi may justice doon sa nila. Diba? True po yan. Si Jesus nga may Judas sa tao, may Judas Barabas din.